Nagkaroon po ng tensyon sa pagitan ng NBI at mga supporter ni Senator Bato de la Rosa na ang sigaw ay dapat daw dumaan sa tamang proseso ang lahat ng bagay. At saksi live, si Katrina Son. Katrina? Pia, nagtipon ng mga supporters ni Senator Bato de la Rosa at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa front gate bago makapasok ng Senate building. Mula kaninang mag-lockdown at isara ang mga gate dito sa Senado, hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pagpapahayag ng mga sentimiento ng mga supporters ni Senator Bato de la Rosa at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa kanila, muling nauulit ang ginawa noon sa dating Pangulo. Ngayon, ginagawa naman daw nila ito kay Senator de la Rosa. Pagbibigay din nila na bakit daw natin kailangan gawin ito sa mga kapwa natin Pilipino. Nararapat din daw na dumaan sa tamang proseso ang lahat at hindi sa ganitong pamamaraan kung saan may nasasaktan na. Nagkagirian din kanina sa pagitan ni NBI Director Melvin Matibag at ng mga supporters ni De La Rosa. Nagkaroon din ng hamunan, ngunit agad naman itong nahinto nang papasukin na sa front gate ng Senado si Matibag. At dahil naman nakasara at nakabarikada ang gate dito sa Senado, lahat ng mga sasakyang lalabas mula sa loob ay isa-isang visual check ng NBI. Isang sasakyan naman kanina na pinapaniwala ang sasakyan ni dating Senate President Tito Soto ang hinabol ng mga supporters ni Senator De La Rosa rito. Ngunit tumuloy-tuloy lang ang sasakyan. Dumating naman dito si dating Congressman Mike Defensor. Hinihikayat daw nila na pumunta ang mga kababayan at mga kasama nila sa Rage Coalition dito sa Senado para magkaroon ng isang mapayapang pagkilos bilang suporta kay De La Rosa at sa Senado bilang isang institusyon. At Pia, hanggang sa mga oras naman na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nila rito ngayon na kilos, protesta at kapansin-pansin din na kung kanina ay mangilan-ngilan lang yung nakita natin, ngayon ay halos na triple na yung dami ng mga supporters ni De La Rosa rito. At yan na muna ang latest mula rito sa Pasay. At live mula dito sa Pasay, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Katrina, linawin ko lang kung meron nga ba o kung anong klaseng paghihigpit ng seguridad ang ginagawa dyan, kung hanggang ngayon ay may mga dumarating pa ring mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa tapat ng Senado. Pia, medyo mahina yung dating ng iyong tanong, pero sa pagkakaintindi ko kung anong klase ang ginagawa dito ngayon na paghihigpit ng mga kapulisan, kung tama ba yung narinig kong tanong ngayon dun sa mismong front gate ng Senado ay may mga nakabarikada pa rin ng mga pulis. Bawat kanto rin dito ay may mga nakikita tayong police personnel na nagbabantay sa ginagawa ngayon na kilos protesta rito, Pia. Alright, maraming salamat, Katrina Son. Dati na pong may mga naarestong senador sa loob ng Senado at noong 2017, hindi po agad naaresto si dating senator at ngayon mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima dahil nananatili siya sa kanyang kwarto sa Senado. Pero sumuko rin kalaunan si de Lima matapos makipag-ugnayan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Senate Sergeant at Arms. Nangyari na rin po ito kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Ito po ay matapos kanselahin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang amnestiya. Inilagay po siya sa kustudiya ng Senado pero kalaunan, sumuko rin si Trillanes. Sa kaso ngayon ni Senador Bato de la Rosa, ay po sa international law expert na nakausap ng GMA News, maaari po siyang arestuhin. Nakasalalay na raw sa Senado kung isusuko siya. Sa ibang balita, pinagsasaksak ng kanila umunong kapitbahay ang isang mag-anak sa Naga, Cebu. Patay ang mag-ama habang sugatan naman ang ina na nakalaban pa raw sa suspect. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Bakas pa ang mga dugo sa kamang ito sa loob ng isang bahay sa Naga, Cebu, kung saan naganap ang karumal-dumal na krimen kahapon ng madaling araw. Natutulog daw noon ang mag-anak nang pagsasaksakin sila ng kanila raw kapitbahay. Patay ang mag-ama na nagtamo ng mga saksak sa dibdib. Sugatan naman ang ina na nakalaban pa raw sa sospek. Personal na galit o personal grudge ang tinitingnang motibo sa krimen. Base sa investigasyon ng Naga Police, barkada at kainuman ng sospek ang panganay na anak ng biktima. Sa kalasingan ay nagtalo umano ang dalawa at sinuntok ang sospek. Hindi raw nakaganti ang sospek.
Kaya ang napagdiskitahan ay ang mga natutulog na biktima. Naglagot ni siya, so iyang giatangan ang katugong iyang nakakontra sa diskuhan. Karon wa man niya makit-igod. So iyang giato sa balay. Kaning mga ginikanan o igsuon iyang nahipahimungtan. Wala manglak ang ginikanan kay wa pa man muuli ang isa ka anak nila. Iyang kontra, wala pa muli. So wala nila gilak iyang balay. Tumakas ang suspect pero nahuli rin kalaunan. Na-recover din sa kanya ang ginamit umanong kitchen knife. Nang kunin ang pahayag ng suspect. Pwede rin ko mga ipasahilo ma'am, personal ma'am, dili lang ma'am. Mahirap ko pasahilo sa personal, dili lang diha. Pwede rin ma'am. So, pag personal niyo Katungod man nila ko ma'am, no? Diba katungod man nila ko nga dili lang ko. Mahaharap sa reklamong 2 counts of murder at frustrated murder ang suspect. Ako si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pinagbigyan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng abogadong si Nicholas Kaufman na magbitiw bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, nakasaad sa withdrawal request ni Kaufman na mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagnais na magbitiw si Kaufman at kumuha ng bagong counsel. Ipinaalam na rin daw ni Kaufman sa bagong counsel ni Duterte ang mga pending deadline at nangako na rin daw siya na makakadulo siya sa status conference sa May 27. Ang Trial Chamber 3 ng ICC ang nag-aproba sa hiling ni Attorney Kaufman. Nag-usap po ngayong gabi sina NBI Director Melvin Matibag at Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng isyu sa kustodiya ni Senator Bato de la Rosa. At saksi live, si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, sa NBI ang custody ng siyam na agents nila na na-contempt dito sa Senado dahil nga sa ginawang paghabol kay Senador Ronald Bato de la Rosa nang isilbi nila sana ang arrest warrant para nga kay de la Rosa na mula naman sa International Criminal Court. Yan ang napagkasunduan sa pulong ngayong gabi ni na Senate President Alan Peter Cayetano at NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ang NBI agents nasa Senado para isilbi nga ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court noong November 2025 laban kay Senador Bato de la Rosa. Batid din daw ng NBI na nasa protective custody na ng Senado si Senador Bato at nirerespeto raw nila ito. Ipagbibigay alam daw nila sa DOJ, Philippine Center for Transnational Crime o PCTC at Interpol ang nangyari. Sa live broadcast ni Senador Robin Padilla sa loob ng Senate Lounge ngayong gabi, sinabi nitong handa silang samahan si Senador de la Rosa. Kasama pa nila ang iba pang Duterte Black members na sina Senador Bongo at Senadora Amy Marcos sa lounge. Si Senador Bato naman, sinabing handa niyang harapin ang ICC arrest warrant. Idaan lamang daw ito sa proseso. Kung may warrant daw talaga, dalhin daw sana ito sa local court. At narito, Pia, ang ilan sa kanilang mga pahayag. Kasi mayroong mga commotion na nangyari. So, some of our agents were put in contempt. So, they're in contempt. But the Senate President agreed that he will be under, all those NBI who is in contempt will be under custody. Yung ICC warrant, it's there already. And there was also a resolution, I understand, that the Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody. So, we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, lahat kung ano man yung invitation nila. So the Senate will be ready to present Senator Bato. Apparently, iba yung report sa kanila. Kasi yung report sa kanila, yung Osaka daw ang gusto rather than ang taga-Osaka ng gusto. So we're talking about fact-finding regarding that. So the senators are talking now. Pia, sa dami nga nang nangyari dito sa Senado ngayong gabi, ngayong 10:30 PM lamang na-suspend yung sesyon ng Senado at inaasahang babalik yan bukas ng 3:00 ng hapon. Lifted na rin, Pia, yung lockdown dito sa Senado, kaya bukod sa mga taga-NBI ay nakalabas na rin sa gusali ang karamihan sa mga tao na nasa loob ng Senate building dito sa GSI, sa building sa CCP complex dito sa Pasay. Balik sa iyo, Pia. Ian, ibig ba sabihin nito dahil nasa ilalim ng protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, hindi siya pwedeng umalis ng Senate building? Hanggang ngayon ba ay nandyan pa rin siya sa Senado?
Well, Pia, yan ang understanding natin, at ang pagkakaintindi natin, Pia, kanina nga kasi doon sa live ni Senador Robin Padilla, nandun sila sa Senate Lounge, at ang sinasabi sa atin, ang ating mga sources ay naroon pa rin sa Senate Lounge na nandiyan lamang, Pia, sa bandang likuran natin dito, paglagpas lamang ng session hall. At inaasahan nga na talagang nandito pa rin ang senador dahil nga marami pang mga pag-uusapan yung ibang mga senador kahit nga natapos na yung kanilang sesyon dito, Pia. Alright, Ian, pwede rin ba nating linawin kung bakit sa pagkakataong ito, NBI ang nagsilbi or ang nagtangkang magsilbi ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa, gayong nung si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sinilbihan ng warrant of arrest ng ICC, PNP ang nagsagawa nito. Na ipailiwanag ba kung bakit ganito yung naging kaso? Well, Pia, hindi na yan naipaliwanag ni Attorney Melvin Matibag sapagkat ang mga nasagot niyang punto kanina ay yung patungkol nga dito sa nangyaring komosyon, kung saan magkakaroon ng custody yung kanyang mga tauhan na doon nga sa NBI. Pero kasi, Pia, ang nangyari kasi dito, base na rin doon sa mga naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang NBI talaga ang may hawak ng sinasabing ang arrest warrant. At syempre nga kasama nila kanina yung dating senador na si Senador Antonio Trillanes IV na siya namang may hawak nitong secret warrant na ito na November pa inilabas. So, Pia, hindi kasi yon ibinibigay kahit kanino at ang NBI ang natap dito sa pag-arrestong ito kay Senador Bato de la Rosa, kaya sila ang nandito sa premises ng Senado. At nung itinanong naman kay Senador Alan Peter Cayetano kung ito ba yung pagpasok ba ng mga taga-NBI ay mayroong pahintulot, sinabi naman daw ni Attorney Matibag na nakipag-coordinate din sila sa pamunuan ni dating Senate President Tito Soto. Pero kung mayroon man daw pahintulot na pumunta sila dito, hindi naman nangangahulugan na dapat ay hinabol nila at pinigilan si Senador de la Rosa na makapasok doon sa session hall kung saan nga naganap yung pagpapalit ng liderato ng Senado kanina, Pia. Alright, Ian, mahabang inyong araw dyan sa Senado, pero mag-aabang kami kung sakali meron pa kayong ibang mga updates sa pagpapatuloy ng saksi. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Matapos pong isang buwan, tuluyan ang naapula ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Pero hindi po dyan natatapos ang pagpapanagot sa dating operator nito. Saksi si Oscar Oida. Isang araw matapos i-anunsyo na fire out na ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill, wala nang makakapal na usok na isang buwan ding sumasaklob dito at mga kalapit na lugar. Kanina, personal na nag-inspeksyon dito ang kinatawan ng iba't ibang ahensya tulad ng DPWH, DNR, DOTR at MMDA. Kita nyo naman ngayon, klaro na, wala nang usok. Dati hindi natin makita yung abandong, ngayon nakikita na natin, nakikita natin ang Valenzuela. Ang lahat ng ito naging posible umano dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin ang pribadong sektor. Ito po yung talagang magandang ehemplo po ng sinasabi nating whole of government approach. Pero hindi po ito kakayanin lamang ng gobyerno kung wala pong tulong ang pribadong sektor din po. Present din kanina si Ambassador Endo Kazuya ng Japan na nagpadala rin ng tulong sa pag-apula sa apoy. Kasama ninyo kami is the spirit that Japan cherishes in partnering with the Philippines. Japan hopes to remain a valuable partner who stands by the Philippines, especially during difficult times. Hindi rin siyempre nakalimutan. Maraming salamat rin po doon sa mga manggagawa po natin dito. Nakita po ninyo, alas 8 pa lang, napakainit na. Halos wala ho silang pahinga. Okay? At kuminsan, nahihinto yung kanilang trabaho dahil sa ihip ng hangin. Bagamat fire out na, tututukan pa rin daw ito ng mga ahensya ng gobyerno. Tuloy-tuloy din umano ang pagpapanagot sa dating operator ng landfill na Fileco. Meron na pong tuloy-tuloy na ugnayan with the Solicitor General's Office po. Yan po, sila po ang abogado ng pamahalaan. And right now, pinag-aaralan po kung ano pong mapafile natin kung meron man. Sinusubukan namin kunin ang kanilang panig.
Pero dati nilang sinabi, dahil nailipat na raw ang posesyon ng landfill sa San Miguel, hindi na sila maaring magsagawa ng engineering works doon. Oscar Oida ang inyong saksi!